Atrasado na ang pagre-reprint ng COMELEC sa mga balotang gagamitin sa Bilang Pilipino 2025. Mula sa COMELEC, live na magbabalita si Mon Gualvez. Mon, ano na ang update? Angela, inulit ng Commission on Elections o COMELEC ngayong araw ang proseso ng trusted build para sa automated election system sa darating na Bilang Pilipino 2025. Kasunod nga ito ng mga inilabas na temporary restraining order ng Korte Suprema pabor sa ilang kumakandidato. Kasama sa muling binalikan at inayos ng COMELEC ang Elections Management System o EMS, Automated Counting Machine o ACM at Consolidation and Canvassing System o CCS. Sa prosesong ito ay kinocompile ang source code sa isang machine-readable o executable code. Idadagdag na rito yung add feature para mailagay ang pangalan ng mga aspirants na nakakuha ng TRO mula sa kataas-taasang hukuman. Isa rito ang senatorial aspirant at 7 tumatakbo naman sa lokal na posisyon. Kapag natapos yung trusted build, inaasahan namang isusunod yung paglalabas ng bagong official ballot face templates. Target pa rin ng COMELEC na mahabol ang April 14 deadline para sa mga gagamiting balota. Bukod sa 2 printer ng Miro system, sasabay na rin kasi rito ang 4 na makina ng National Printing Office na nareconfigure na rin nitong nagdaang weekend. Angela, sakaling makumpleto yung mga pre-requirements na ginagawa ng COMELEC, posibleng masimulan na raw sa darating na Miyerkules ang reprinting o pagpuprint muli ng mga balota para nga sa darating na halalan. Angela. Maraming salamat, Mon Gualvez. Target ng simula ng COMELEC sa Miyerkules, January 22, ang pag-imprenta ng mga balotang gagamitin sa Bilang Pilipino 2025. Kaugnay po niyan, makakausap natin si Attorney John Rex Laudianco, ang spokesperson ng Commission on Elections sa COMELEC. Magandang tanghali po sa inyo, spokes. Magandang tanghali po, Ma'am Angela, at sa lahat po ng taga-subaybay ng ating programa. Yes po, so Wednesday nga po sisimulan itong pag-imprenta muli ng balot. Sa abot naman po ba tayo sa deadline printing sa April 14 o may mga asahan po tayo mga delay? Opo, medyo na-delay na po tayo talaga dyan. Ang original target po namin ay April 4. Pero ngayon nga po yung bago namin target, April 14. At maabot po namin yan dahil 6 na makina na po ang gagamitin natin pag-imprenta. Yung 2 ng Miro at yun nga po, dinepetize na namin ng National Printing Office. Gagamitin namin yung 4 na printers nila. So 6 machines, 24 hours operation, 7 days a week. Aabutin po natin yan. Bukod po dito sa pag-imprenta po natin ng mga balota, ano pa po yung mga adjustments na adjustment po sa preparation ng midterm elections sa COMELEC? Una po yung ating naurong na mock elections. Hindi po ito simpleng practice lang dahil ito po ay required na Republic Act 9369. Originally, dapat ng January 18, iuurong po namin ito at gagawin natin sa Sabado, January 25. Okay. Ikalawa po na medyo naapektuhan ay training ng ating mga teachers na dapat sana is the first week ng February. Mukhang mauurong po yan. Pero ang maganda po nito ay itutuloy na rin po namin ng February ito kasi ang una po tinitraining namin dyan ay yung mga trainers, yung mismong magtuturo sa ating mga teachers ay kakalat sa Pilipinas. Yung pong training nila ang naurong, kaya po ngayon mamadaliin namin, pagsasama-samahin na po namin sila sa mas malaking venue, matapos ang training ng ating mga trainers para tuloy po ang schedule ng ating na training sa mga electoral boards. Spokes, itong mga nabanggit nyo na mga na-delay mock elections, training, etc. Dahil din po ba to doon sa naging desisyon ng Supreme Court regarding sa mga disqualified na mga candidates? Tama po kasi ang mock elections, ang mga training, nakabase na po yan sa final program. Dahil nga po ginalaw natin ang programa, wala po kasing add feature yun. Hindi kami pwedeng magdagdag, hindi kami pwedeng magbawas. So para maidagdag namin yung pinadagdag ng Korte Suprema, nilagyan pa po ng add feature yan. At dahil nga po binago ang programa, kailangang iurong lahat. And by the way, ang requirement po ng mock elections, kailangan yung certified na programa na. Kaya nga po kaninang umaga, pina-certify po namin muli ang mga programa ng ACM, EMS, yung CCS para po magamit namin sa mock elections. Okay, so can you give us a clear picture po of the whole process nung etong ginawa natin, kumbaga back to zero na pag-imprenta ng balota? Gaano po ba katrabaho yung pagpapalit nito mga bagong balota? Ano-ano po ba yung mga pinagdadaanan na proseso nito, Spokes? Ang una po nating binago ay yung candidates database. Binago po natin yan dahil naka-finalize na rin po yun. At kung makikita nyo nga po, hinto ang imprenta, inedit po ang election management system. Dahil binago mo ang election management system, binago mo ang programa ng ACM, ng canvassing system, ng internet voting, pati po yun na bago. At kanina pong umaga ay nagpa-certify na kami para po mamayang gabi yung aming law department, tsaka pa lang po idadagdag yung 8 pangalan.
Bukas po, magsisimula na kaming mag-generate ng bagong 1,667 na ballot face templates. Ganyang karami po ang uri ng balota natin, kada munisipyo, kada distrito. At pagkatapos pa lang po nan, tsaka kami magsiserialize dahil ang balota po natin, kasama na yung mga training ballots, may serial number po yan. At yan po ay bilang na bilang. So bilang na bilang po yung 71 million na yan. At sa dulo pa lang po noon, pag natapos namin lahat yan, tsaka kami makapag-iimprenta ng balota. So kung makikita nyo po, nasa back-end pa ang pag-iimprenta ng balota. And all in all, 71 million ballots po yung kailangan i-print natin for this midterm elections. Tama po ba? Tama po, ito ay 68 million po para doon sa ating regular na botohan, 2.3 million para po doon sa ating BARM voters po sa Parliament. Merong 1.4 million para sa final testing and sealing at may karagdagan po mga balota, mga around 100,000. Local absentee voting, 10,000 plus na balota para sa overseas voting na hindi magi-internet voting at yung mga pong training at mock elections ballot. Opo, bukod po dito sa matrabahong pagpapalit po ng bagong balota natin, ang isa pa pong usapin na nire-raise po na ating mga kababayan dyan ay yung usapin po ng budget. Nabanggit niyo po sa akin doon sa nakaraang interview sa inyo, 132 million yung nasayang po doon po sa 6 million na balota na naiprint na prior to the decision of the Supreme Court. So saan po tayo kukuha ng budget po natin for the reprinting of the ballots? Opo, una po sa lahat, kami po ay nagre-realign ng aming mga savings. Yun naman po yung rule doon sa Byron versus Comelec. Kailangang unahin muna naming hanapan yung ating mga savings. At sa pagtataya naman po ng aming Finance Services Department, mukhang yung additional na gastos, kasi po yung pong nawala na 130 million na pesos na yan, na sayang, hindi na po namin mababalik yan. Ngunit kami gagastos ang panibago sa pag-iimprenta. Mukhang kakayanin naman po sa mga realignment ng savings. Opo. Bukod po dito sa naging desisyon ng Supreme Court kila former Congressman Erice et al., may mga nakabinbin pa rin po bang mga iba pang petisyon ng mga kandidato sa Supreme Court na may kinalaman pa rin po dito po sa ating midterm elections na baka sakali po maaring makaapekto pa rin po sa ating mga preparations? Meron pa pong ilan at wala po makapagsasabi kasi kung maglalabas pa ng TRO pa ang Supreme Court, meron pa ba kaming hinihintay. So ang gagawin na lang po namin ay talagang susunod po kami kung kaya pang sundin. Kung dumating po sa puntong may idadagdag pa ng mga TRO na nasa kalagitnaan na tayo, ang maaari pong mangyari katulad ng mga nangyari ng nakarang halala na nagsasabi kami ng tapat po sa Supreme Court na hindi na po kakayanin, masyado na po magagawal sa oras. Pero kung kita naman po namin na kaya pa, susundin po namin ang pag-uutos ng Korte Suprema. Alright, maraming salamat po sa inyong oras, Comelec spokesperson John Rex Laudianco.